matayog kung mangarap. Ganyan tayo mga kabataan, para sa sarili, para sa pamilya, at para sa bayan. Pero handa ba tayong gawin ang lahat ng pagsisikap upang makamtan ang buhay na pinapangarap? Ngayong araw, ating gawing huwaran ang dalawang scholar ng bayan na ngayon ay unti-unti nang nakakamit ang kanilang mga pangarap. Ano nga ba ang aspirasyon sa buhay ng mga scholar ng bayan para sa bayan? Panibagong araw, panibagong learning adventure kasama pa rin ang mga certified expert ng bansa. At this time, mga scholar ng DOST at CHED, katuwang ang British Council in the Philippines ang makakasama natin. Tayo na at kilalanin sila dito sa Expert Talk. Ang pagiging scholar, kalahip nito ang talino at sipag sa pag-aaral at potensyal na maging matagumpay sa tinatahak na karera. Kaya naman mas aalamin natin yan kasama mga scholars sa larangan ng virology at human ecology. Ang una natin makakapanayam ay kasulukuyang faculty member at assistant professor sa University of the Philippines, Los Baños, Department of Community and Environmental Resource Planning. Nagtapos ng PhD sa larangan ng Civil and Environmental Engineering, tayo nang kilalanin si Dr. Joan Talubo. DOST Barkada, kasama natin ngayon ang isa sa mga alumni ng Newton Agham. Kasama natin si Doc Joan Talubo. Hi, Doc. Hi, AJ. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Doc, balikan lang natin, no? Paano ba nagsimula yung interest nyo sa science? Yung interest sa science siguro mga high school. So, nag-high school ako sa isang science high school. Tapos, meron kaming maaga yung mga subjects namin doon ng science. So, parang second year pa lang, may biology na. Tapos, doon siguro nagsimula. Tapos, third year, meron kaming subject on research na alala ko. Nagtapos man ng doctorate degree sa larangan ng siyensya, alam niyo bang hindi ito ang first choice ni Dr. Joan? Ever since pangarap nyo na yung magiging work nyo o yung magiging profession nyo ay something related talaga sa science? Yon hindi. So, hindi ko na-foresee. Parang mas gusto ko dating maging reporter sa TV, ganun. Sample daw po. Paano po ang reporter? Ito po si John. At ito ang eyewitness. Ganun po. Ako po si John Talubat. Yun. So, parang gusto ko dati more on communication. Tas staff din ako ng yung newspaper namin nung high school. So, yung tawag doon, The Electron. Pero yun, so yun yung mga parang mas gusto ko magsulat noon. Tsaka yun nga, parang maging TV reporter. Pero ano po yung parang naging turn of events para mapunta kayo sa science? So, engineer ako by profession, geodetic engineer. Yung mga nagsusukat ng lupa, nagsusurvey, tapos kung kailangan nyo ng titulo para sa property ninyo, yun yung ginagawa namin. Yung turn of events na napunta ako sa science, well, bukod dun sa engineering degree ko, nag-NGO ako. No, yung NGO na yon, nagsusukat kami ng mga lupaing ninuno ng mga katutubo. Tapos doon ako nagsimulang maging interested sa environment, tsaka sa indigenous peoples. Tapos yun, yung community work. So yun siguro rin yung entry point ko sa research. Tapos, after that, nag-masters ako ng environmental science. Pero balikan ko lang po kasi nabanggit nyo nga kanina, parang mas gusto nyo mag-TV reporter. Tapos, paano naman napunta sa engineering? From TV to engineering? Kasi, di ba, parang, nung 16 ako, gusto ko ng title. Yung may katabi ng pangalan. May title sa pangalan na doctor o kaya engineer. Ganun lang yung gusto ko nung 16. Siyempre 16 ka, bata ka pa, hindi mo pa alam talaga kung ano yung gusto mo. Pero yun nga, trained kami talaga for science and engineering courses din dun sa high school. Pero saan nga ba nakakuha ng scholarship si Dr. Joan? Dito lang naman yan sa the British Council in the Philippines sa pamamagitan ng Newton Agham Scholarship Fund.
At para mas malaman natin ang Newton Nagham, makakasama natin ang kanilang country director ng the British Council in the Philippines na si Miss Lotus Postrado. Hi, Miss Lotus. Hi, Kamusta po? Jay. Good naman. Para sa kalamanan din po ng lahat, ano po ba ang British Council? The British Council is the UK's international organization for cultural relations. So we work through English, arts, education, and exams. Ano po yung connection niya with the Newton Nagham? So Newton Nagham program or Newton Fund program is one of the many programs that we have at the British Council. It's with the partnership with the Commission on Higher Education and with the Department of Science and Technology. Bilang Organization for Cultural Relations and Educational Opportunities, ang British Council ay nakikipag-partner sa iba't ibang government organization. At kasama na dito ang Department of Science and Technology. Kwentuhan niyo naman po kami, paano po yung experience niyo with the partnership with CHED and DOST? So we partnered with DOST to support research collaborations and PhD studies on crucial areas or topics such as health sciences, agri-technology, energy security, and environmental resilience, among others. So the partnerships had been started since 9 years ago. So in fact, the Newton Nagham program is running for over 9 years, and we have produced so far 27 PhD scholars. Bilang alumni ng Newton Nagham, nagtapos ng PhD si Dr. Joanne sa United Kingdom. Kamusta kaya experience niya rito? So, kwentuhan niyo naman po kami, paano po kayo nagkaroon ng ganitong scholarship? Yun, no? So, bali, in 2017, yung may call sila for higher education faculty members. So, naglabas sila ng call for PhD scholarship. So, yun, nung nakita ko yun, nag-apply ako. Kwentuhan niyo naman kami, anong pinaka-memorable experience niyo habang nag-aaral kayo sa UK? Sobrang ibang experience yung nag-aral sa abroad, no? Yung value niya, more than the academic side, ay yung maraming skills na matuturo sa'yo being in a different environment. Which was what I really wanted then, no? So parang gusto ko ng bagong environment. Tas never akong tumira outside the Philippines prior to that. So yun yung siguro yung pinaka-memorable, ang ginawa kong goal yung puntahan yung mga seaside towns sa England, yung English coast, kasi 'di ba ano rin sila, isla yung UK eh. So may coastline siya all over UK. Sa pagbabalik ng Expert Talk, isa pa sa mga scholar ng Newton Nagham ating makikilala. Ang pagiging profesor ni Dr. Joanne, hindi lang nagbabahagi ng kanyang kaalaman. Nagsisilbing inspirasyon din siya sa kanyang mga estudyante. And fast forward ngayon naman, nagtuturo naman din po kayo. Di ba po? Kwentuhan niyo naman po kami, ano po yung tinuturo niyo po ngayon at paano kayo nag-start po dito? So yung tinuturo ko ay Geographic Information Science, GIS, so mapping and GIS, at saka courses on the environment. So yung may courses din on conservation of natural resources, environmental health, at saka materials and energy flows. Ang natutunan ko po kay ma'am ay dapat talaga maging madiskarte ka, lalo na sa paghanap ng data. Hindi kasi lahat yan available lang sa'yo na spoon feed lang. Kailangan mo talagang i-search yan online, or kung kailangan man ay i-contact mo talaga yung mga LGU ng study area mo. She taught me and guided me na planning is not just creating a map or ayun, pagpaplano lang. There is more to that than just doing a map. And also, yung pagiging
planner is something na hindi ganun kadaling i-pursue. And nakuha ko kay Doc Joanne yung passion to be an environmental planner or probably an urban planner, which I am considering in the future. DOST Barkada, alam niyo naman ang mga certified expert at researchers natin ay laging handa yan. Kaya naman ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon para halungkatin ang bag ng ating certified expert. Kaya ang tanong, Doc Joanne, handa ka na ba? Handa na. Kung handa ka na, ilabas na natin ang bag mo. Joke lang, hindi. Magaan lang naman. Kayang-kaya ni Doc Joanne to, di ba? Maraming Doc Joanne. regalo. Sige. Sige, ako na po. Sige po kayo na po magtanggal ng mga gamit para. Magsisimula. Oo, okay. Siyempre, meron tayong cellphone. Hindi mawawala yung cellphone. No? Tapos, Yan, may pouch. Ano po itong pouch na to? sige, ito Nako, ang kinakabahan to si Doc Joanne. Kikay Kit. Ang Kikay Kit. So, may powder. Mahilig mo ba kayo Lalabas pa talaga natin. Hindi. Actually, hindi. For ano lang talaga, pag kailangan. Paminsan-minsan lang. Pag ganito, lumalabas sa kami. Kaya isang pouch lang, no? Kasi usually. Tapos, oo. Shades pala. Yan. Yun. Kasi lumalabas lagi din. Natawa ako dito. Parang pa-camping na si Doc Joanne. Saan po ba kayo natutulog, Meron Doc? tayong emergency light. Kasi Yan. hindi mo alam kung meron bang kuryente o kaya kung saan. Tama, Kapag sumabit nag-field naman. work, minsan May mga napunta na po ba kayo madilim na or- wala talagang Oo, kuryente? meron. Tapos, meron, May kumot. Saan po ba talaga kayo na? meron akong malong. 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 Oo, yun So, yun. ito rin kasi very useful siya sa field work. So, pwede mo siyang gamitin multi-purpose to. No? So, pwede siyang kumot, pwede siyang tuwalya, pwede mo siyang gamitin na multi-purpose. So, ayan. Kaya lagi rin may dala. May malong. DST Barkada, hindi lang dapat ang mga expert ang ready, kundi dapat kayo rin. 'Di ba sa maliliit na bagay kagaya ng mga first aid, 'di ba? Sunblock, kahit sunblock, 'di ba? Kaya kailangan lagi mag-iingat at handa. So there's a very specific criteria for the entire process of selection and recruitment actually. And this is in collaboration with our partners, so DOST. So we have set criteria because we also look at, those particular priority agenda na sinet ng Philippines as as economic agenda and social welfare. Nagsimula noong 2014, ang Newton Agham Fund ay isa sa mga pangunahing programa ng British Council. Natapos man ito ngayong taon, patuloy pa rin ang ibang programa nito. Hindi lang basta-basta nagbibigay ng scholarship ang British Council dahil kailangan nakaangkla sa kanilang priority areas ang pag-aaral na isasagawa. Kung si Doc Joanne nakafocus sa pag-aaral sa geodetics at environmental science, ang sunod natin makakapanayam sa larangan naman ng medisina tumutok. Ating kilalanin ang PhD student sa larangan ng virology na si Miss Majo Galarion. Makakasama natin ang isa pa sa mga scholar ng Newton Agham, si Miss Majo. Hi Miss Majo, kamusta po? Hi AJ, kumusta? I'm fine. I'm doing great din. Excited din ako na makakwentuhan pa po kayo. Kaya simulan na natin Miss Majo. Kwentuhan nyo naman kami. Ano ba yung pinaka-memorable experience nyo habang nag-aaral kayo sa UK? Yeah, I think nakwento ko sa kanila kanina to. So, I started during COVID lockdown. So, yung mga kabatch ko, na-accept kami sa Newton Agham late 2019, early 2020. So, that's the start of the lockdown. And then, we moved to the UK around end of 2020. So, at the start of 2021, lockdown yung buong UK, new country, panibagong endeavor sa buhay mo, panibagong career, you don't know anyone, naka-quarantine ka for 10 days sa dorm. Kilala ang Batanes sa breathtaking views nito. Sikat na sikat ito sa mga turista dahil na rin sa kanilang mga local delicacies. At dahil sa liblib ito, bihira ang teknolohiya. Pero sa kabila nito, akalain nyo bang dito galing si Miss Majo? I grew up in Batanes, so umalis lang ako doon when I went to the university nung nag-college ako. So, since I was born, elementary, high school, doon talaga ako nag-aral. And parang siguro I was surrounded,
dahil walang technology, walang cellphone noon, like early 2020s lang nagkaroon ng signal ng Smart or Globe doon. So wala kaming cellphone, television ay hindi masyadong may cable pero hindi kasing extensive pag nandito, walang internet and everything. So parang na-instill sa amin, like siguro I can say for myself and also for my closest friends na classmate mo since kindergarten ka until 4th year high school, parang sila ning classmate mo. So sila ning barkada mo, best friends ever since. So na-instill sa amin na it's really important to go to school. Malayo kami sa technology at that time. Parang we owe it to our teachers siguro na pinakilala nila sa amin ng science. Ano ba yung parang pinaka-dream nyo before para dun sa lugar Astronaut, joke. I mean, para dun sa lugar nyo bilang as a scientist. Yeah, actually, nung bata ako, when I was like almost, kasi nag-decide ako kumuha ng BS Biology noon as a pre-med. So gusto ko talagang bumalik sa Batanes to become a doctor. Tapos doon mag-practice talaga as a doctor, medical doctor. Pero things happened, so hindi ko siya na-pursue. And then, dahil nagkaroon ako ng BS Biology na degree, I think the only track you have to go is, not the only, pero most of the time, ang track na tatahakin mo is to go to graduate school. So, masters, and then once na na-finish ko yung master, I think there's still not enough to get you a good job. So, kailangan mong further studies. And then, Newton Agham happened. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ni Miss Majo ang dengue sa Pilipinas. At kagaya rin ni Doc Joanne, lagi rin siyang handa. Biruin nyo, ang kanyang laboratorio, portable. Kasama pa rin natin si Miss Majo para naman ipakita sa atin ang kanyang portable laboratory. Kaya tara, Miss Majo, para mas makita nyo, dadali namin siya dito sa table. Tara, Miss Majo, buhatin na natin. At, magaan lang pala, no? Magaan lang pala siya. Ito na ang naglalaman ng isang... Okay, tignan na natin. So, paano nyo po ito dinadala nyo po ito lagi? Oo, kapag may field work outside Manila or like kung galing akong Glasgow, dala-dala ko siya sa flight ko. Okay. Nandito ba ang jackpot prize? Meron, tama. Nandito ba ang jackpot prize? Naglalaman ng tools and equipments. Yan. Miss Majo, pa-explain naman po sa amin, ano ba yung mga gamit na itong tools niyo po? Mga items na to, tinatawag natin siyang mga pipetors. So, liquid handler lang talaga siya. So, nagde-deal kasi tayo ng very small amount of liquid. So, kailangan natin ng maliliit na volume na liquid handler. One of the most important equipment dito sa portable laboratory nito. Tinatawag natin tong nanopore sequencer. Ito, tawag dito is a vortexer. Panghalo lang talaga to ng sample. So, parang blender. Pag pinaghalo-halo mo yung sample sa isang tube, ipapatong mo lang siya dito para i-mix niya properly. Ito, Miss Majo, kahit saan mo siya pwede i-set up. Hindi naman siya nagre-require ng kailangan maliit lang na room o ano po. So actually, yun yung part ng isang question ng aking thesis is kaya ba siyang i-set up sa isang very minimal na benchtop na laboratory. Susunod sa Expert Talk. Miss Majo, kumasa sa ating lie detector test. Ang ating mga scholars sa larangan ng agham, teknolohiya at inobasyon, hindi lang puro aral at research. Kagaya ni Miss Majo na kumasa sa ating hamon. DOST Barkada, break muna ulit tayo sa science at dahil kasama natin si Miss Majo, susulitin na natin ang oras niya. Eto, Miss Majo, may onting challenge lang ako para sa inyo. Pero ang tanong ng DOST Barkada, game ka na ba? Game ka na ba, Miss Majo? Yes! Kamay sa lamesa. Dahil ito na ang lie detector. Ang mechanics na neto ay magbibigay ako sa inyo ng mga ilang katanungan at kapag mali ang sagot ninyo ay mahuhulog kayo. Hindi, diyan na, makukuryente na kayo dito. Sige po, ilagay nyo na po yung kamay nyo po dito. Yan. Ready ka na ba, Miss Majo? Ano ba yung mga ayaw mong itanong sa inyo?
Wala naman, anything, okay lang. Ready palaban si Miss Majo. Kaya naman ito, alam namin, sige, simulan na natin Miss Majo. Ready ka na? Ready na. Okay. Ang matanong natin Miss Majo, dahil alam ko naman syempre na mahilig ka talaga mag-aral. Diba? Balita ko nga na parang aral kayo ng aral, basa kayo ng basa. Ang tanong, nakapag-cheat ka na ba sa exam? Nako, tignan natin. Ay, ayan, okay. Nakapag-cheat. Nakapag-cheat Anong subject? Okay. Math? Social Yan, science? okay. Ano pa sa... No? No? Nako, malalaman natin. Nako, ako'y kinakabahan sa isa. Nakapag-cheat na ba si Miss? Ang galing. Kunyari, math ang exam. Diba? Nakapasok ka na ba sa school mo po na hindi ka talaga nakapag-review at tinik mo yung exam? Okay. Tingnan natin. Yes. Yes? Nako. Nako. Tingnan niya natin kung tama talaga yun, no? Tingnan natin kung... Nagulat din ako. Okay, nagulat. Pero pumasok na talaga kayo nang hindi kayo nag-exam. Nag-review. Nakapag-aral. Bakit po? I think galing ako siguro sa party. Ay, nako. Party. Anong Nung party undergrad po? yun. Anong So, undergrad? Yeah, undergrad noon. So may exam kinabukasan and late natulog and everything. So, Pero at least pumasok. #priorities. wag mo na tanungin yung score. Ang next question ko, syempre nasa school na tayo eh. Eto, napagalitan ka na ba ng professor niyo po? Yes. Ay, yes. Kung sino man po yung prof ni Miss Majo, eto na po ang oras para malaman. Miss Majo? No! No! Yes. Yeah, napagalitan na po ako. kayo. Bakit po kayo napagalitan? Natutulog. Ay, natutulog. Siyempre, kung galing ka na ng school, nagpa-party ka, napaaway ka na ba sa school? Yun. I think not. Yun. Hindi ba? Hindi pa kaya. Sa mga kaklase po ni Miss Majo dyan, kailangan natin mapatunayan yan. Ay, mabait. Hindi pa. Mabait naman. Opo. Natapos man ng Newton Nagham program, lumabas ang inspiring stories ng British Council mula sa kanilang mga scholars. At alam nyo ba mga DOST Verkada, meron silang inilabas na publication ngayong taon tungkol dito. Meron kaming publication. Very recently, we published this publication around the stories, partnerships, research outputs ng mga grantees namin under the Newton Nagham program. And so, hopefully, this is called Science Beyond Borders. So hopefully, some people would also kind of read it. It has all the stories there. Sa kabilang banda, hindi pa rin tumitigil ang British Council sa pagbibigay ng scholarship. Ano pa kaya nakalinya sa kanilang mga programa? We're pleased to announce that we have a new program that we will launch this year. It's called International Science Partnerships Fund. That we will also be working, hopefully we will continue to work with the OST to implement this. So watch out for that. For the young generation now, it's not that parang hindi siguro okay na encourage mo sila to go to science and technology. I think the best message here is to find your passion. So once you find your passion, know what it is. Kung saan ka masaya, yun yung i-pursue mo. So whether it's science, whether it's mathematics, science and technology, arts, culture, writing. The most important part is to find your passion and pursue that passion. So kung saan kayo masaya, yun yung i-pursue mo. So, huwag kayong matakot na itry at pumasok sa field of science kahit na babae kayo, kahit na feeling nyo hindi kayo matalino, or meron kayong mga hesitation, no? Huwag kayong matakot. So just try. Kung meron kayong interest, enhance nyo yun and keep on learning. Huwag rin matakot na mag-fail, no? Kasi kung mag-fail, pwede naman laging magsimula. Bilang kabataang nangangarap, minsan tinatanong natin ating mga sarili, ano nga ba gusto natin gawin? Saan nga ba tayo papunta? Pero mga DOST Verkada, kahit anong karera pa ang ating piliin, sana'y ginagawa natin ito para sa ating sarili
at para sa bayan. Sana ay na-inspire kayo sa episode natin ngayong araw. Pagdating talaga sa agham, teknolohiya at inobasyon, maraming oportunidad ang nagbubukas. Kaya makita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Muli ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.